Inirang ni Jesus ang 12 alagad bilang mga kaakibag niya sa pangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Si San Pablo, ay isa ring itinuturing na mga alagad. Kaya lamang ay hindi siya kasama ng 12 alagad. Si San Pablo ay tinawag ng Diyos pagkatapos na siya ay mamatay at muli nang nabuhay. So, yun yung mga after 33 AD na. So, bahagi ho, siya ay tinawag din ni Jesus sa pamagitan ng isang pangitain. At panyayan ay pinahayag ni San Pablo sa unang pagbasa sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto ay tungkol sa usapin na pagsasakdal. Ang tanong dito ay kung mayroong reklamo ka, ay isasakdal ba ito sa korte ng mga pagano? Ibig sabihin, hindi sa ecclesiastical court. Well, mayroon rin yung tayong ecclesiastical court. Kaya lang, hindi ito sa usapin ng kapwa mananampalataya. Ito ay maaaring usapin katulad halimbawa na yung annulment of marriage cases o mga reklamo para sa mga personnel ng simbahan. Pero yung reklamo laban sa kapwa mananampalataya ay itinatagulin na sa korte ng lipunan. So, bahagi. Pero ang panyaya na makita ko natin dito kay San Pablo ay alin? Ay ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila. Well, yun ay katanungan. Ang paanyaya na alin na kung maaari ay kunin sa, kung tawagin natin ay amicable settlement kaysa magsampa ng kaso sa civil court. So, bahagi ho. Bakit? Sapagkat, alam nyo, hindi ho madali yung pagsampa ng kaso sa civil court. Kaya pagka magkumisan ng iba na mayayaman, kumisan yun ang kanilang pinananakot. Nasampahan ka na sangkatutak na mga reklamo sa civil court. Minsan ginagawang pambubuli rin yun Pero ang panyaya ni San Pablo ay kung maaari ay kunin sa amicable settlement. Kasi kung ito naman ay usapin ng kapwa mananampalataya sa kapwa mananampalataya, ay kung maaari ayusin na kung tawagin natin bilang magkakaibigan o bilang magkakapatid, kung maayos. Sapagkat alam niyo kung minsan, napakahirap napakahirap po yung magsampa at saka sampahan kayo ng kaso. Ewan ko lang kung nakaranas kayo, bahagi yun, very
ito ay tensyonado, no? Stressful. Bakit? Ay, kukuha ka ng lawyer, no? Ay may bawat lawyer, depende sa kaso, no? May tinatawag na acceptance fee. Iba pa po yung acceptance fee, no? Doon sa every time na pupunta yung lawyer doon sa korte, no? Iba pa po yun. So, kaya medyo mabigat at saka kung tusin hindi lang mo yung pera, very stressful, no? Kasi bawat hearing pupuntahan mo, no? Kung ikaw man ang nagreklamo o ikaw man ang nirereklamo, no? So bahagi yun, no? Pagkakataon din na sabi nga, bakit kung maaari ay kunin sa tinatawag nating amicable settlement? Kasi kapwa kayo mananampalataya, no? Sabi nga ay kung maaari makuha sa mabubuting usapan, no? Sangayon sa pamantayan na ipinahayag sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, no? Tsaka alam nyo, yung mga pinag-uusapan sa korte, kapag kung nadesisyonan yan po inilalagay sa internet, no? Kaya yan ay nilalathala yung mga pronouncement, no? Bahagi yun, maging yan man ay sa civil court o maging yan man ay sa first instance, second instance, sa Supreme Court o maging sa yung tinatawag natin na yung affiliate courts, no? So yan ay nakalathala. Hindi ko lang alam kung gaano katagal after the pronouncement of the sentence. Kaya kung tusin nyo alin, you are dragging yourself to the public eye. Pero hindi sapagkat bahagi na ang panyayan ay pinapahayag na Jesus alin, pinapahayag ni San Pablo bilang pagtugon sa panawagan ng ating pananampalataya ay kung may tayo nagkasala ay bayaran kasi nagkasala. Kung maaari, kung tusin kung talagang kung maaari ay huwag magkasala, no? Huwag kang gumawa ng hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, no? At sa harapan ng tao kung maaari, no? Pero kung sakaling ikay nakagawa, hindi pagbayaran mo. Either ika nga natin sa labas ng korte, kung maaari sa labas ng korte, kung maaari ay huwag na natin hintayin na humantong sa korte. Yun yung paanyaya na ipinapahayag ni San Pablo. Kasi sooner or later naman, talagang kapag tayo nagkasala, magbabayad tayo. Kaya nga mayroon tayong purgatorio. Yung purgatorio ay yun ay para ibigay ang hinihingi ng katarungan. At medyo mabigat to, lalong-lalo na kapag doon sa kabila, kasi para sa pamantayan ng ating pananampalataya kay Jesus, bagaman si Jesus ay handang magpatawad sa ating mga kasalanan, hindi na hulugan na hindi na natin ibibigay yung hinihingi ng katarungan. Kaya nga sa lumang tipan, kung ikaw ay nakakuha ng 100, magkano ang dapat mong ibalik? Magkano? Kung 100 halimbawa ang nakuha mo, magkano ang dapat mong ibalik? Magkano? Alam niyo ba? Halimbawa lang, kung
nakasira ka ng isang bagay na nagkakalaga ng isang daan na hindi iyo, no? Kapitbahay mo, no? O kanino man, magkano dapat mong ibalik? Sangayon sa lumang tipan. Magkano? Sino may alam? Kulang. Ha? 200. Kulang. No? Sa lumang tipan, times 3. 300. Sa bagong tipan, times 4. Yun ay kay Nicodemo. Ang sabi ni Nicodemo, Panginoon, kung ako'y minadayang sino man, ibabalik ko ng ika-4 na bahagi. Ano? Kaya, siguro, kaya kung minsan akala natin, ibabalik lang natin yung face value, hindi. Double value, hindi. Mas higit doon. No? Sabi nga, kapag ang pamantayan natin ay lumang tipan, times 3. No? Pag pamantayan natin ay bagong tipan, times 4. No? Kasi, ang tawag nga natin doon ay damnius per vicio. No? Nasira na natin, at the same time, may damnius per vicio. No? Yung damnius per vicio, ibig sabihin din ay yung damage ng pagkaabala mo. No? Hindi lang yung amount. No? Ngunit dahil inabala mo pa siya, no? Gawa ng nasira mo, nakuha mo, o nawasak mo, nawala, ano? Na dapat ay nagamit na niya kaagad. No? So, pagkakataon na siguro po, kung maunawaan natin yung kahalagahan na ito ng katarungan, ay malaki yung impact na, ba't pa ko gagawa ng kalokohan? Pagbabayaran ko rin naman. Kung hindi dito sa lupa, ay doon sa langit. Kaya kung kumisan, ay isa ho yun, na kumisan, hindi natin napapansin na yun ang nagpapabigal sa atin. Sa pagkumisan, meron tayong mga utang, utang, with quotation marks, na hindi natin binabayaran. At kumisan, yun ay magbabayaran natin. Kumisan, hindi lang tayo. Pati yung ating mga susunod na henerasyon, kumisan nagbabayad pa rin doon sa bagay na iyon. Kasi nga, ay dahil din sa epekto na ibinigay nito, hindi lamang sa henerasyon na kinabibilangan ito, ngunit sa mga susunod din mga henerasyon. Pero yun yung paanyayan ay pinapahayag ko ni Apostol San Pablo, na makita natin, at sana po makita natin bilang mga hinirang ng Diyos. Kaya napakahalaga ko yung turo ng simbahan tungkol sa purgatorio. Kasi doon natin higit na makikita na walang, sabi nga, walang taong higit kaysa sa batas, lalong-lalo na sa batas ng Diyos. So, bahagi yun. Yung kung siguro yung mga controversial ngayon, si Alice ko, at saka si Tibuloy, ay may magandang mensahe ngayon, na yun, no one is above the law. Kaya lang kumisan, sabi nga natin, ay sana hindi lang sila, ngunit sana makita rin sa lahat na nawa, makita natin. At kung makita ko natin sa pamantayan ng simbahan, kung ang gobyerno man nadulusutan, ang Diyos hindi pwedeng lusutan. Kaya ano yung sinasabi ni Jesus? Ang sabi nga ni San Pablo, ayan yung ulitin ko.
ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa na kabiguan ng inyong pagkakapatiran. Hindi ba mas mabuti na tiisin na lamang ninyo ang pang-aapi at palampasin ang pandaraya sa inyo? Subalit kayo pa ang mga api at nandaraya at sa inyong mga kapatid pa naman. Hindi ba inyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. So ito yung hamon na ipinapahayag sa atin ng Panginoon sa pamagitan ni San Pablo. No? Tayo ay mga hinirang ng Diyos. Kaya nga, kalimitan sinasabi ay mga hinirang tayo ng Diyos. Tayo mga anak ng Diyos. Kaya tayo nagpapakabuti kasi tayo mga hinirang ng Diyos. No? Hindi tayo gumagawa ng masama sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya isa ho siguro sa hamon na kung saan higit nating pangalagaan. So, pag sumikapan na huwag magkasala, na iwasan ang anumang uri ng transgression sa sarili o sa ibang tao. At kung sakali mang nakagawa ng anumang uri ng transgression, pagbayaran kagad. Kasi ilalapat ninyan sa amin. Gustuhin man natin o hindi. So ang panyaya ni San Pablo, gustuhin na natin. Bakit? Kasi bahagi yun ng ating turo. Bilang mga anak